sa araw ng Sabat na ito. Amen. Pinapasalamatan ko ang ating Panginoong Diyos na sa hindi inaasahang pangyayari ay narito kami sa Sabat na ito. Si Brother Tibay po nung nagbibiyahe pa kami at bago pa man kami magbiyahe papuntang Luzon ay kumbaga nakahilira na ho yung mga schedules. Ngayon din po ay merong ginaganap na youth fellowship and camp meeting sa Mindanao, particularly sa distrito ni Pastor Tibay sa Agusan del Sur, and they are expecting us to be there as well dahil po kami ay mga speakers din doon sa ginaganap na camping. Nung dumating kami dito sa Bicol, parang bilang yung mga araw. Ang araw na ito ay para dito, bukas doon. Sa araw na ito ay uuwi, makarating ng Miyerkules sa Mindanao, o kaya yung Huwebes, pagkatapos ganito. But everything has changed for the honor and glory of God. Amen. Nakapunta ako rito noong 2018, pero hindi man nakapagsimba. Tama po ba? No? 2018, bago kami umalis na puntang China, ay dumito kami ng ilang araw ba yun? 3 araw yata. But this is the first time na nakasama ko kayo sa pagsimba, kasama ang mga kapatiran sa Tigao at sa Laguna. Pinapasalamatan ko ang Diyos na makita ang isang napaka-gandang humble house of worship na naitayo sa lugar na ito. Hindi ko inaisahan mga kapatid na ganito siya kaganda. Gusto kong sabihin talaga, kahapon sabi ko kay Brother Bong, dito kami ng mga ilang oras nag-uusap. Ito yata ang isa sa maluwang, magandang location ng ating church sa buong Philippine Union. Pagkaman may mga churches tayo sa ibang lugar na medyo malalaki din, ang wilderness, napakalaki rin ng church, no? Yung area ni Pastor Tibay, napakataas ng bubong, naka-A-type siya, parang pwede pa 2 palapag doon sa itaas, sa bubungan dahil ginanon. Pero kakaiba din ang Tigawang Church. Kaya purihin ang Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Amen? Nasaya na ko mga kapatid na makita nandito ang taga Legazpi, dito ang taga Santo Domingo, taga Lagunoy, Daragaan dito din, pagaman hindi sila nakapunta lahat, malayo din kasi. At ngayon dumating ang ating mga kapatid galing sa Sorsogon. Masaya ho ako mga kapatid. Amen. Kasama ko ang aking mga kasamahan sa Philippine Union Conference, Pastor Tibay bilang ating missionary leader, Brother Jay bilang ating youth leader sa buong Union. And on behalf of the Philippine Union, we would like to extend our heartfelt Sabbath greetings sa inyo pong lahat mga kapatid. Happy Sabbath muli sa inyong lahat. Masaya ako nakita si Brother Ed Timonera. Bagaman nasaktan ako sa kanyang kalagayan, to be honest with you, he is my father in the ministry. Sabi ni Pastor Francis kanina, nung na-assign sa Mindanao, I was in the children's division singing action songs. Parang mga bata lang din, nangagayat ng mga bata na yan. When I finished my high school days, gusto kong mag-proceed sa college, but my parents could not afford to send me to college out of poverty.
And somebody has encouraged me to join the canvassing work. And that was Brother Arnolfo Cortez, now the Luzon Field President dito ho sa buong Luzon. Sumali ako sa canvassing work, nagsimula bilang isang kabataan. I was 16 years old at the time, but I failed. Hindi ko nagustuhan ang trabaho. I leave the canvassing work and get back to my old life as a farmer. And then a time has come when there will be a Mindanao-wide canvassing seminar doon ho sa Mindanao. Yun ho ang panahon na si Pastor Ed Timonera ang napiling canvassing leader sa Philippine Union. And my brother once again encouraged me na pwedeng makinig ka na lang kung ayaw mo na sa canvassing, baka may matutunan ka rin. Nag-attend ako mga kapatid, hindi ko nakalimutan yung petsa, October 15 to 20, ang seminar ho. Isang linggo, because that was the time when the canvassing work of the Philippine Union was established and had started systematically. Meron ho kami system na sinusunod. Pinangunahan ho ang system na yon ni Pastor Eduardo Timonera na siyang nag-introduce sa Philippine Union na gawin natin ganito ang system ng canvassing work para makahikaya tayo ng maraming mga kapatiran na sumali sa gawain ng Diyos sa canvassing work. And at that conference, my desire for ministry was revived because of the pastor na nandiyan mo sa inyong likuran. Kaya I consider him as my father in the ministry. He was the one who baptized me way back 1996 or something like that, 1997. And he was the one as well who baptized my wife in 2002 and my brother as well, Brother Jay Sugano. Therefore, his life is too much attached to me. I consider myself to be without here, without him. And I am happy to see him, praying that he would soon recover from the injury he got from the accident. Tawad ho mga kapatid tong nagiging sentimental ako. Masaya ako na nasasaktan na makita siya nagkaganon. May injury. Because I love him with all my life. Hindi ko pa makalimutan yung time na nag-missionary ako at nagkausap kami. Na medyo dumaan siya sa point na parang nanghihina siya. I told him, you are the one who encouraged me to be here. I want you also to be encouraged by me. Because I am here already. Please reconsider your decision. Kuya Ed, Pastor Ed, mahal ka. At hindi ko rin managalimutan sa buhay. Salamat. Tagay-tagay ka ulit. Hindi rin kami nakapagbigay ng time na pumuntang Sorsogon nung dumating kami dito. Because of a hectic schedule that we had. Not just for the wedding of my brother, but for the task that was committed to us by the Philippine Union Committee to make some work here para ho sa ating iglesia. Hindi ho namin ini-expect na nandirito si Pastor Ed at pinag-isipan ho namin dumaan doon. Mag-stay ng ilang mga oras kung kaya araw, makasama man lang siya bago kami makauwi. Pero salamat. Nang binalita ni Sister Raquel kanina that they are coming, I was happy to learn na papunta sila dito. Mga kapatid, ganun ho ang bayan ng Diyos.
we consider ourselves not just an individual who just been united into the church without being united in our feelings and emotions. Minsan nararamdaman ho natin na mas malapit pa tayo sa ating mga kapatiran sa pananampalataya kaysa totoo natin na mga relatives na hindi ba natin kapananampalataya. Tama ho ba? Amen? Sa totoo lang mga kapatid, throughout the time of the pandemic, we miss you Allah. We miss those times that travels are not restricted, where we can go anytime, anywhere to our brothers and sisters. But it was hampered because of the pandemic. Noong nagbiyahe kami papunta rito, marami ko kaming iniisip. Bagaman kumuha kami ng negative result ng swab from Mindanao, Pastor Tibay failed to have it and Sister Elizabeth because in their place, no one has offered a swab test without the recommendation of the referral from the doctor. Ibig kong sabihin, yung mga swab lang doon sa kanilang lugar, yun yung mga ni-refer ng mga doktor dahil kailangan nila ng either confinement sa hospital or kailangan nilang magpa-check up sa hospital. That is why Brother Tibay told me the night before we left na ayaw na niyang sumama. Baka magiging ano lang siya, hadlang sa aming paglusot sa mga checkpoint. But I told him, we just have to pray and God will make a way for it. Nung sabi niya, pwede ko bang isama Sister David? I said, yes. Kasi kami lang 3, 4 magbibiyahe. May kaluwangan naman ang sasakyan. Bakit hindi? At masaya kaming nasama rin si Sister David. Alam niyo ba, kabutihan ng Panginoon, mga kapatid, ni isang checkpoint na dadaanan namin na nag-check sa amin ay wala man talaga. Hanggang sa nakarating kami sa Bicol Region, nakarating ng Legazpi, wala ho talagang ni isang checkpoint na nagtingin sa amin kung may mga papers na kami galing ng Mindanao. Kaya purihin ang pangalan ng Diyos. Amen? Amen. Mga kapatid, meron akong maiksing mensahe lang para sa inyo. Kasi ho, yung presence niyo pa lang, sapat na ho sa amin na magigitang sa kabila ng kahirapang pinagdaanan natin dahil sa pandemya, ay nariyan kayo na natiling matatag sa pananampalataya hanggang sa mga oras na ito at hindi nagiging hadlang ang pandemya upang hindi ho magpalakasan sa pananampalataya. Kahapon, nung nakaraang araw, simula nung Sabado, nandun kami sa Legazpi, ako ay nawala ng boses. Nung dumating kami sa Tigaon, wala akong boses. Nung Martes ho, sinama ko ni Sister Remy sa doktor na kakilala niya. Pina-check ko ang vocal cord dahil hindi ako makapagsalita. Kahapon, mahirap pa rin magsalita. Ako ay nanalangin sa Diyos kagabi, Panginoon, kahit bukas lang kasi gusto ko rin magbigay ng mensahe sa mga kapatid. Ako ay masaya. Nakapagsalita naman ako, naintindihan niyo ba ang boses ko, mga kapatid? Amen. Amen. Kahapon noon, nahirapan ako magsalita. Kaya meron akong isang maiksing mensahe para ho sa ating lahat. At nais kong simulan ito sa salitang binasa ng ating kapatid kanina sa Psalms chapter 55, verse 6, at sinabing, and I said, oh, that I had wings like a dove, for then would I fly away and be at rest. Ito ho ang sinabi ni David nung siya ay nasa lowest time of his life, where he felt the trouble, maybe depression, maybe sadness, maybe heaviness of his heart, and he cried unto the Lord, Lord, if only I have wings like a dove, for then I would fly and be at rest.
Mga kapatid, nasubukan niyo ba sa buhay na nariyan kayo sa lowest time ng inyong buhay where trouble, stress, depression brought you down, that it seems there is no hope for recovery? Nung magsimula ang pandemya, people were troubled because of the lockdown. Many lost their jobs. Companies are closing. At maging yung ating mga kapatiran ay napapagabak din, magtatapos pa ba ang pandemya o hindi na? Tama, mali. Kayo rin ba mga kapatid ay napaisip din kayo na yung nagsimula na ang pandemya ay parang katapusan na ng mundo? Kami din mga kapatid, ilang beses nga kami nag-usap ni Pastor Tibay, Pastor Cortez, at nag-usap kami, makikita pa kaya natin ang ating mga kapatiran, especially yung mga malalayo. Dahil dumating ho tayo sa panahon ng uncertainty sa ating buhay. Several members are sending questions to us in the Philippine Union with the thought na itong pandemya, ito na ba talaga ay didiretso na sa sandalo? Ito ba ay didiretso na pagbabawalan na tayong magbinta at bumili? Ito bang lahat ay tuloy-tuloy na at wala nang katapusan? While it is wrong for us to speculate about things that are coming ahead, still we need to answer those questions in the light written in the Bible and in the spirit of prophecy, and we answer them, it is God who knows. Nung nasimulan yung usapin ng vaccine, national ID, lockdowns, and many more. Sinabi kong many more kasi napakarami pa. Ang dami ho talagang nagtatanong sa amin. Some have appreciated our answers. Some got angry at us, and some had ridiculed us because of what they learned, see, and heard from the social media in different platforms of social media, whether it be in YouTube, Facebook, and other forms and other platforms of social media. May nagsasabing ang bakuna raw ay merong yung may virus talaga, totoo yan, kasi ang tawag doon, inactive na virus ilalagay sa katawan mo para mag-trigger siya sa katawan mo na mag-create siya ng resistance. Yun ho ang role ng ating katawan. Kasi pag may bagong napasok na hindi niya na-recognize, gagawa siya ngayon ng gagawa siya ng reaction para ma-suppress niya yung pumasok na hindi naman natural sa buhay. Resistance ang tawag doon. Yun ang trabaho ng ating white blood, yung tinatawag nating platelet, no? Yun ang role niya. Pero iba yung sinasabi ng iba, hindi yung virus ang nandoon sa vaccine. Microchip. Yung sabi ni Brother Gia. Meron na itong microchip na kapag napasok na ng katawan mo, kukontrolin ka na kung saan ka pupunta. Alam na ng gobyerno, anong gagawin mo, alam na ng gobyerno to the point where it seems that people will be like robot. They will be operated by a certain machine, let's say a computer, na kung saan sila anong gagawin nila, they're perfectly monitored. Minsan mga kapatid, sinagot ko na hindi ho ganun ang turo natin sa iglesia. Binasahan ko pa ng maraming passages sa Spirit of Prophecy na yung creation ng Panginoon ni minsan ay hindi ho pwedeng kontrolin ng tao. Even Satan himself cannot read the minds of God's created beings. Hindi ho kayang basahin sa panas yung mind. Ibig bang sabihin yung mga scientists na nag-discover ng microchip ay mas may alam pa kaysa kay Satan. Satan himself cannot read the minds. Paano yung mga scientists, nababasa ba nila yung utak, lagyan lang ng microchip? Hindi yung totoo.
Kaya sabi ko, some have appreciated our answers, but some have got angry at us, thinking that we do not study. At yung iba rin, they have ridiculed us for lack of knowledge. That prompted us to send out all those questions to the General Conference, resulting for the General Conference to organize a virtual symposium every Monday, sinabi ni Brother Jay kanina, answering all those current issues related ho sa ating panahon. Why? Dahil nalagay tayo sa isang kalagayan na minsan hindi man natin iniisip na dumating sa 2019. Tama ho ba? Sino bang nag-aakala na pagdating ng 2020 ay kukontrolin tayo mula sa lowest level ng government hanggang sa pinakamataas? Di ba wala? Kaya nanibago yung iba. Nung mag-lockdown, anong inisip ng iba? Ito na. Ang susunod dito daw ID, national ID. Na yung wala daw ID, hindi na talaga daw makalabas. Hindi na daw makabili, hindi na makapinta. Kasi daw yung ID, yung dulo ng ID, meron daw, anong tawag doon? Blanco. Merong blank na space. Hidden daw yun. Tapos ang numerong iyon daw ay 666. Sabi ko, paano nyo nalamang 666? Nasabi nyo pa, hidden. Ang gagamit naman ninyong magbasa sa mga hidden numbers. Abay, tinanong ko, saan ba galing ang informasyon na yan? Galing ko sa isang kapitan. Ano bang klaseng kapitan? Yung STA. Naku, STA, patuloy yung kapitan. Nagbibigay kami ng mga lectures dyan sa online na mga study sa Philippine Union at sa yung private ho namin na program ni Brother J. Lanog sa Salim. Some also have viewed our program, and we hope that would suffice to answer your inquiries tungkol po sa mga bagay na yan. Mga kapatid, we are in trouble at this time. Ang tanong ko mga kapatid, do you have as well the same desire like David? Oh, if only I have like a wings like a dove, for then I would fly and be at rest. Subukan nyo ba mga kapatid? Sana mamahinga na rin ako. Sana may lugar kung saan makarating man lang doon at makapagpahinga. Nung nagsimula ko kami mag-travel, ang hirap po mga kapatid. Binigyan lang kami ng barangay ng 24 hours, kailangan makabalik ka na. Sabi ko, ang hirap naman ito. Ang area ko pa sa Mindanao, minsan maglalakbay kang 300, 400, 500 kilometers one way bago mo lang marating. Paano yung 24 hours? Kaya ang ginagawa namin, aalis kami Biyernes ng hapon o kaya Biyernes ng tanghali. Kalimitan Biyernes ng gabi. Kasi pag dumaan kami sa mga checkpoints na gabi na, tulog na yung mga bantay. Yung iba ng check, pero hindi na masyado. Yung iba rin, sasabi na, okay, kasi pagod na. At uuwi din kaming gabi, para magdaan din namin ng checkpoint, pagod na rin. Walang tulog ko yan. Dire-diretso. Nakakapagod. Napapagod na ho tayo sa buhay mga kapatid. Pero ang tanong, dahil ba nandito na tayo sa panahon kung saan yung troublous time is before us and we have seen the beginning of the trouble, kailangan ba natin laging pag-usapan yung trouble talaga? Sa tingin niyo ba kapatid, tama ba ng pag-usapan natin sa ating buhay ngayon ay yung time of trouble o hindi? Babasahin ko ang sabi ng Spirit of Prophecy. Sinabi ko sa last events, page 17 ang sabi ko, there is a time of trouble coming to the people of God, but we are not to keep that constantly before the people and rain them up to have a time of trouble before Him. Hindi daw pala maganda na yung pag-usapan natin sa ating simba, yung time of trouble. Kasi yung iba daw, nagkaroon tuloy ng trouble na wala pa ng trouble. Ang daming nagsasabing, saan kaya tayo tatakbo? Ano?
Wala na pating bundok dito. Kailan ba natin ibibinta yung ating mga bahay? Wala naman pala akong bahay na ibibinta. Na-trouble tuloy. Yung palang bahay na tinirhan niya, renta lang. Na-trouble tuloy. To the point na hindi na nila alam yung kanilang gagawin. Alam niyo po, karamihan mo sa atin na mga Seventh-day Adventist, I don't know kung dito sa IONS, ganun din. Minsan ginagamit natin yung time of trouble para makahikayat ng mga members. At minsan ginagamit din natin para manatili yung mga members sa church. Ginamit natin itong time of trouble. Mga kapatid, huwag lang tayong alis. Nandito lang yung time of trouble. Malapit na ako pagdating ng Panginoon. Paano kung huhupa ang trouble na ito? Anong mararamdaman nung nakinig? Ay, naku, parang sa susunod na linggo yata, parating na ang Panginoon. Kaya magiging matapat na ako. Ngayon humupa yung trouble. Dumating pa yung 5 years. Wala namang nangyari. Anong mangyayari sa members? Hindi naman pala totoo yung sinabi. Hindi naman palang maligaw-ligaw muna ng maminsan-minsan natin. Tama? That is why it is not safe for us to talk much of the time of trouble before it comes, because some have looked the present joy and present opportunity just because time of trouble na. In Mindanao, meron ho kaming na-meet doon sa Surigao del Sur. Yung tanda ko Surigao del Sur. Surigao del Sur. Isang grupo ng mga mananampalatayang nandun na sa bundok. Iniwanan na nila yung kanilang dating mga buhay, bahay, ari-ari, at lahat binita na nila. Pumunta na sa bundok, tinawag ang lugar nilang New Canaan, yung sa bundok talaga. Napakahirap abutin, pag ganun-ganun yung daan, tapos matirik yung mga daan. Dumating kami doon, na-meet namin yung mga time setter. At ngayon, nandoon sila sa bundok na nirahan, walang sariling bahay, walang sariling lupa, walang pananim, wala lahat. Since 2003, na-meet namin noong 2015 yata, yung 2016 ba yun? Tapos tinanong namin yung mga naninirahan din doon na hindi naman nila kasama. Ano ba klaseng buhay meron itong mga taong ito? Wala silang tanim. Saan sila kumukuha ng pagkain? Alam niyo yung sabi? Yun, wala kasi silang tanim. Nagnanaka na lang sa tanim ng iba para may makain. Nakikita niyo yung mga kapatid? Bakit yun? Dahil ang kanilang pinag-aralan, yung time of trouble, tumakbo na sa bundok, wala pa mang time of trouble. Bininta na yung kanilang mga ari-arian. Hindi naman pala panahon, naubos yung pera, naubos na lahat, wala ka nang makain, anong gagawin mo? Wala rin lupa, kasi ano na lang bumili. Wala, hindi rin nakapag-aral yung kanilang mga anak. Hindi, ano ngayong mangyayari? You see, mga kapatid, ano kung ibig kong sabihin? Ayaw ho ng Diyos, mga kapatid, na magkakaroon tayo ng troubled mind habang naglilingkod sa Kanya. Tama? Are you happy today? Amen. Huwag ko niyang isipin na pinag-aralan natin yung time of trouble kasi yun ang pinaka gusto kong i-implant sa inyong mga isipan. Hindi ho. Nais kong itanim sa mga isipan ninyo na nais ng Panginoon maging masaya tayo habang naghihintay sa Kanyang palangalawang pagparito. Amen? Amen. Si Martin Lutero, when he was when he studied at a certain university in Germany para magiging isang ganap siyang pari, ay hindi ko nagustuhan ng kanyang tatay ang kanyang desisyon. Siguro kanyang sa atin, especially sa mga kabataan, na merong mga LG White app sa kanilang mga cellphones, nabasa ko nila ang buhay ni Martin Luther. Hindi ko nagustuhan ng tatay niya because his father wanted him to be a lawyer. Kaya lang pumasok ko siya sa pagiging mongha. Mongha ba yung tawag dito? Mongha sa amin, yung monk. Ha? Monghe. Hindi ko nagustuhan ng tatay niya. But because he was trained by his father in a very strict life and in a godly life,
na pagdesisyonan ho niyang talikuran ang marangyang klase ng buhay. Hindi naman sila marangya, mahirap naman silang lumaki. Pero ang ibig ko sabihin, tinalikuran niya yung kanyang buhay na malaya upang iniisip niyang maglingkod sa Panginoon. Because in the Catholic congregation, they had been motivated that only in a life of servitude, ang sabi, ay matatanggap nila yung approval ng Panginoon. And then one day, nagkaroon ng pagkakataon mo si Martin Luther na makabasa ng Biblia. Nabasa niya siguro ito sa Great Controversy. Nung mabasa niya ang Biblia, sabi niya, if only I have a copy of this book, I would really be happy. Ngayon, dahil sa nagkaroon na siya ng libro, yung Bible, abay sinubukan ho niya na ang laging tinuturo sa kanila sa kumbento, kailangan magpasakit, kailangan para magpabigatan yung kanilang buhay, magsakripisyo, kasi sinunod niya lahat. Alam niyo ang nangyari, mga kapatid? Dahil doon, sabi dito, he led a very strict life, trying to subdue the evils of his nature by fasting, vigils, and weepings. Later, he said, talagang dinisiplina niya ang kanyang buhay. Para bang wala ng kasayahan, bawal yung magiging masaya. Kaya minsan din nagsasabi, sa Sabado daw, bawal tumawa. Huwag naman humalakhak siguro. Paano magiging happy Sabbath? Lahat nakasimangot. Happy Sabbath mga kapatid, happy Sabbath po. Kasi ninisip nila ang buhay Kristiyano ay kailangan malungkot para matanggap ng Panginoon. Hindi o ganun mga kapatid. Ha? O dapat magiging masaya tayo na happy Sabbath ka, malungkot ka man. Alam niyo may mga anong grupo yun sa Mindanao? Sabi nila, itong mga SDE, napakasinungaling. Sabi nila happy Sabbath, pero bakit marami nakasimangot doon sa loob ng church nila? Huwag mo kayong sumimangot mga kapatid. Wala pa tayo sa time of trouble. Kung ang mukha natin ngayon nakasimangot na wala pang time of trouble, sige nga, imagine niyo ano pang magiging mukha niyo pagdating ng time of trouble. Huwag muna. Kaya nga minsan, na-omit natin yung privilege na magiging masaya sa paglilingkod sa Panginoon dahil ang inisip natin time of trouble, tama, mali. Tama. Mga kabataan, hindi nila na-enjoy yung pagiging Kristiyano nila kasi yung nasa isip nila, persecution. Tama, mali. Ano ba nasa isip niyo mga kapatid? Persecution? Wala pa ho. Huwag niyo munang pangunahan. Baka, pagdating ng persecution, di pa nga nagsimula, patay na tayo. We have to enjoy our life in the service of God. Magiging masaya tayo. Ako'y masaya nakikita na maraming kabataan dito has been connected with the Moments of God ministry ng ating Philippine Union. They took part doon sa mga programs kasi na-enhance man lang yung kanilang mga sarili at ng kanilang mga talento sa gawain ng Panginoon. Pagbutihan niyo mga kapatid. Pagbutihan ninyo. Huwag kayong malungkot. Nakaka-insulto sa Panginoon, sinabi ng Spirit of Prophecy. Nakaka-insulto sa harapan ng Panginoon na meron siyang anak na nalulungkot. Ibang anak na malungkutin. Kumusta, Brad? Okay man lang. Kumusta ang pananampalataya? Okay man ba? Anong klaseng Kristiyano tayo mga kapatid? Para bagang pinabigatan yung ating mga sarili. Para bang yung impresyon na pinigay natin sa sanlibutan na kapag magiging Kristiyano ka, naku, patay ka na, malungkutin ka na dyan. Kaya tuloy yung iba, natatakot pumasok. Si Luther ay ganun ho. Sabi niya, later he said, if ever a monk could gain heaven by his monkish works, I would certainly have been entitled to it.
Sabi ni Martin Luther, kung yung mga nagiging munghe ay entitled to heaven, I also myself is entitled to it. Anong ibig niya sabihin? Alam niyo ba yung buhay ng munghe? All their times throughout the day are devoted to prayer. Prayer and prayer. Sila ho yung mga pare at mga madre na wala hong kalayaang lumabas. Nandun lang sa loob ng kumbento ang trabaho nila, nagro-rosaryo, nananalangin. Yung mga Jesuits naman, ang siyang malayang umaalis, nagbi-business, naghahanap. Dalawang klase kasi yung mga munghe at saka yung Jesuits. Yung munghe talaga, exclusive yung kanilang mga buhay, nandoon lang sa, inclusive ang ibig ko sabihin, nandoon lang sa, loob ng monasteryo. Kaya sabi ni Martin Luther, kung yung mga munghe ay talagang mapasalangit, I am entitled also to it. Sabi dito, if it had continued much longer, I have carried my self-denial even to death. Nakita niyo mga kapatid, yung self-denial ni Martin Luther, dinala niya even to, ibig sabihin, maski mamamatay siya, kakayanin niya, ma-deny lang ang kaniyang sarili. So, sabi ni Brother J.P., nung Hercules, pumunta kami doon. Nagpakairo kami. Brad, tamang pakupo lang, self-denial lang ang kailangan. Kasi minsan nakarpo tayong ganyan. Nakakasira ko ng spinal cord. Din, self-denial din na kailangan, chest out kapag nakaupo. Sabi ko, ayos nila. Si Martin Luther, yung self-denial niya, even to death. Piruin mo yan mga kapatid. Pero, at the end of the day, anong nagiging conclusion sa buhay niya? With all his efforts, his burdened heart found no relief. Finally, he was driven nearly to despair. Ano nangyari tuloy sa kanya? He found no relief in the service of God. Mga kapatid, kayo ba ay napapagod na sa paglilingkod sa Panginoon o wala pa? Kung dumating na kayo sa time na kayo'y pagod na sa Panginoon, then I would say, nasa maling landas ho kayo sa paglingkod sa Panginoon. Tama? Kung kayo ho ay napapagod, burden with your service to God, then you are in the wrong service. You are not serving the God of heaven. Kaya mga kapatid, bawal hong malungkot sa paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi rin ng Biblia, ito ay nakarecord sa John chapter 16, at ang sabi mga kapatid, verse 23, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Amen? Amen. Anong gusto ng Panginoon when we are with Him? Peace. Alam niyo mga kapatid, yung August, siya sanang panahon na kami ay umarito sa Bicol para sa aming pas. Ako po ay nagkasakit. Binisita ko ako ni Kubit. Si Kubit. Ako ay nagka-Kubit. Severe symptoms of coronavirus. Sakit ang ulo, mataas ang lagnat, masakit ang buong katawan, parang binubugbog ka. Umaatake siya paggabi, hindi naman sa araw. Sa araw, medyo okay man lang yung pagkaramdam mo. Pero kapag gabi, nakahiga ka ng ganyan, paggalaw mo sa yung mga mga binti mo, sobrang sakit na talaga. Para kang, iwan mo dito kung sino yung nakaraan ng paddle sa mga fraternity. Pinadel ka na sobrang sakit. At tapos kinabukasan, hindi ka na makagalaw yung iba, pumunta sa school, naglalakad, nagagano na. Akala mo kung ano nangyari, napadel pa yan pala ng frat. Parang yun ang pakiramdam mo. Hanggang sa, that was August
19, kung hindi ako nagkamali, Sabado ho yun. Kinagabihan, nawalan ho ako ng hininga. Hindi na ho pumasok yung hangin, wala na akong oxygen sa katawan ko, namanibaw yung buong katawan ko, mula ulo hanggang paa. Ang nasabi ko na lang sa asawa ko, God, everything in me stops. Everything in me stops. Wala na. Napaisip ako kung katapusan ba talaga ng buhay. Pero hindi man ako nag-worry kung talagang, kasi meron ng kasabihan, worry does not add your life. But worry can take it from you. Yung worry daw, hindi man nakapagdagdag ng buhay, pero yung worry, pwedeng kunin niya yung buhay mo. Tama? Inisip ko na lang, kung wala na akong gawain sa Panginoon, ay pwede na akong mamahinga. That is why, the peace remain in my mind. Well, hindi ako na, yung bang parang nabalisa, hindi ako parang natakot, wala ko. Hindi ka namin sinabi sa kapatid kong nandun, nag-aalaga sa amin. Hindi ko man sinabi talaga na yun na ang naramdaman ko na parang mamamatay na ako. And I hear some whisper in my ear na kailangan kong sumuka. Ako'y naniniwala that was God who made some way for me to live again. Sumuka ako, tumakbo ako sa bathroom. Sumuka ako ng sumuka, hanggang sa nakahinga ako ng dahan-dahan. Hanggang sa naibalik ko yung hininga. At nagkaroon ako ng peace. Sabi ko, bubuhayin pa ako ng Panginoon. Gaano man katindi ang virus na ito, talagang mabubuhay pa ako kasi ginawa ng daan ng Panginoon yung buhay. Mga kapatid, may trouble ba kayo sa buhay? Kayo ba ay nagtataka, Panginoon, bakit ba ako naman na naglilingkod sa iyo, bakit ko ba naranasan ang ganitong buhay? Hindi ho tayo tinawag ng Panginoon, mga kapatid, upang magiging malungkot. Hindi ho. We have to change our ideas. We have to change our perspective in life sa paglilingkod o sa Panginoon. Ayaw ng Diyos na magiging malungkot tayo habang naghintay sa kanyang pangalawang pagparito. Or somebody among you here have been troubled. Na-trouble ba kayo, mga kapatid? Kayo ba ay nahihirapan how I can bring this life into a perfect life that is acceptable unto God? And then you struggle alone, trying to do something, trying to convince God for the approval of the work that you did by your own struggle. Nasubukan niyo bang ganun? Yung bang nagsusumikap kang gumawa ng mabuti dahil gusto mong ipa-approve sa Panginoon yung ginagawa mo. Nasubukan niyo ba yung mga kapatid? Nagka-stress kaya yan? Nasubukan niyo ba? Yes. Yung bang nag-check ka sa kalagayan na hindi ka tiyak kung maliligtas ka ba kung sakaling mamamatay ka ngayon. Nasubukan niyo ba yung gano'n? Kaya ang ginawa mo, gumagawa ka ng mabuti. Parang si Martin Luther, yung self-denial niya kasi gusto niya yung approval ng Panginoon. Nasubukan niyo rin ba? Ang sabi ng Spirit of Prophecy, he who is trying to reach heaven by his own works in keeping the law is attempting an impossibility. Yun daw nagsusumikap na makarating sa langit sa pamamagitan ng kaniyang sariling pagsunod sa kautusan ay gumagawa ng isang imposible. Anong ibig sabihin dito, mga kapatid? Bakit ito imposible? Kayo ba? Bakit kayo tumupad sa ating prinsipyo? Matanong ko lang, mga kapatid. Kung ako'y magtatanong sa inyo ngayon, why do you keep our 37 principles of faith? Why do you follow them? Because you love God.
Napakagandang sagot. Because we love God. Yung mga mag-asawa, may problema ba bilang mag-asawa? Wala. May kahirapan ba bilang mag-asawa? Ang tanong ko sa inyo, why you still, until this time, staying to be together with each other? Because of love. Ha? Because of love. Because there is love. Amen? Amen. Why do you serve the Lord? Why do you serve the Lord? Mayroon bang nalulungkot dahil sinagot siya ng kaniyang nililigawan? Ha? Meron? Wala. Sinasabi nga ng iba, when you're in love, everybody knows. May kanta pa doon. When you're in love, everybody knows. You don't have to say a word, somehow it's just shown. Pag in love ang isang tao, kailangan ba ba niyang sabihin, alam na, in love ako doon sa... Di ba? Pagkaligawan pa yan ng iba. Pero malalaman mong in love siya, bakit? Makikita. Masaya siya pag nakikita niya. Masaya siya pag kasama niya. Lalo pag sinagot na siya. Sobrang saya na niya. Mga kapatid, have you been in love with our Father in heaven? Amen. Mahirap ba ang paglilingkod sa Diyos kung nagsisimula ang lahat sa pag-ibig? Hindi. Hindi o. Kaya nga sabi ng Romans chapter 7, love is the fulfillment of the law. Alam niyo mga kapatid, pwede namang tumupad na walang pag-ibig. Tama, hindi? Pwede, di ba? Pwede bang mag-vegetarian na hindi mo naman gusto ang Panginoon? Pwede, hindi? Pwede, ang dati kayong nag-vegetarian dahil lang sa kalusugan. Sabi pa nga ng Seventh-day Adventist, ay, yung message ng health reform, for health man yan. Kakalungkot naman, wala naman palang relasyon sa pagmamahal mo sa Diyos. Tama, mali? Tama? Mali ho. Pwede naman tayo mag-prepare sa Friday na walang pag-ibig, tama? Pwede, magluto ka lang sa Friday, dadamihan mo para makaabot sa Saturday, nagawa mo na. Pwede naman magsuot ng palda na wala ka mang pag-ibig sa Diyos, tama, mali? Ang dami kaya nakapalda kasi hindi naman sila kapante rin sa pantalon. Pero mga kapatid, naintindihan niyo ba ang pagsisilbi sa Panginoon? It should be out of love. Amen? Amen. Only when you reach at the point of a situation where you are serving the Lord because you love Him, will your life become happy. Tama, mali? Hindi kayo masasayahan kung nagsisilbi kayo sa Panginoon dahil lang sa prinsipyo. Naku, kung hindi lang sa prinsipyo ito ng Iglesia. Ay, naku. Pero kapag na-inlove kayo sa Panginoon, pwede siguro magtatanong kayo, Panginoon, nagustuhan mo ba ito? O hindi. Kasi kung ayaw naman, yung bang mga nagliligawan, ginagawa ba nila yung ayaw ng kanilang nililigawan o hindi? Hindi. Oo. Ipakrito kaya yung mga nililigaw minsan. Oo. Yung ginagawa lang nila, yung nagugustuhan ng, totoo naman ba? Tumatawa kaya, no? Kasi totoo lang. Oo. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, if we are in love with Jesus, hindi natin gagawin yung mga bagay na ayaw ni Jesus. Saka lang ho magiging tama yung ating pagtubad. Amen? Amen. Hindi o totoong katuparan yung nag-vegetarian ka lang na wala namang love. Nung nag-Sabbath keeping ka na wala man din love. Nung nag-dress reform ka na wala man rin love. Lagi kang nagmumurmur. Hindi yun sa harapan ng Diyos, hindi o yung katuparan. Isang paglabag ho yun. Pero kung na-inlove ka ho sa Panginoon, lahat ho gagawin mo, hindi dahil napipilitan ka kasi prinsipyo. Hindi dahil napipilitan ka dahil nabasa mo. Bagaman nagsisimula ang lahat sa nababasa, but it should begin in the heart that there is love in your heart. Kapag nangyari ho yun, mga kapatid,
yung ating mong pagsunod ay hindi po mahirap. Kaya kung meron man sa inyo dito mga kapatid, na parang nahihirapan sa kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon, stop striving to please God by your own word and give yourself to Jesus. Amen? Ang invitation ni Jesus Christ, napakaganda ho. Come unto me, all of you who are labor and are heavy laden, and I will give you. Ano ibibigay ng Panginoon? Amen. Hindi yung sinabi ng Diyos, pumunta kayo sa akin, gagawin ko kayo ng mabibigat na mga pasanin. Sinabi ba? Hindi. Hindi ho. We can have rest, pero bakit ang dami pa rin sa ating nahihirapan? Amen? Magtatanong ako, bakit maraming nahihirapan? Because we serve God not out of love. We serve God because we have been compelled to know Him. We serve God because wala na tayong maipalabas pa na argumento. Talo na talaga tayo sa argumento, wala na. Napipilipan ka. Mga kapatid, hindi rin magtatakumpay ang ganong klaseng pananampalataya. Ang sabi ng Spirit of Prophecy, ito ang nakasaad dito mga kapatid sa Christ Object Lesson. Christ has made every provision that His church shall be a transformed body. Ano ang gusto makita ng Diyos sa kanyang iglesia? Transformed body. Kung dati malungkotin tayo, ang gusto ng Panginoon magiging ano tayo? Alam niyo ba yung mga nasa reform, ang tatanda na ng mga edad, pero ang babata ng mga mukha? Amen? Amen. Bakit kayo tumatawa? Nagdududa kayo? Si Brother Ed, nagre-retire na buhay yan. Pero tingnan niyo kung retireable ba ang mukha niyan. Hindi o. Yung mga nag-retire sa government, yung iba nga hindi na makatayo. Uugod-ugod na. Saka ba lang nag-file ng retirement? Kasi nagsi-60 pa lang, o kaya 65. Pero yung nasa Panginoon, they have a transformed body. Hindi pa nga ito panahon para sa rapture. Mayroon pang transformation na mangyayari before sa rapture. Sabi dito, illuminated with the light of the world, possessing the glory of Emmanuel. Anong meron sa atin? Glory of May glory tayo ni Emmanuel. Ano yung glory? Character. Glory signifies character. Meron tayong character ni Emmanuel, ni Jesus Christ. Sabi dito, it is His purpose that every Christian, makinig ko kayo mga kapatid, it is His purpose that every Christian shall be surrounded with a spiritual atmosphere of light and peace. Ano daw klaseng atmosphere meron ang mga Kristiyano? light and peace. Light and peace. Kapag nakikita ko mga kapatid na lahat tayo masaya paglabas natin sa iglesia, anong sasabihin ng mga tao sa paligid? Wow! May pandemya pero masaya itong mga taong ito. They have found Christ. Pero kung lahat tayo mamaya lalabas dyan, lahat nakasimangot, anong message may bigay natin sa mga taong nanonood sa atin? May magandang impression ba tayong naibigay? Wala. But if we have that light and peace from above, we can share that light and peace to the world. Amen? Amen. Magiging masaya tayo. Wala kayong tumatawa kapag nag-iisa. Baka sasabihin din ng iba na kung may sira tuloy ito siya. Pero kailangan natin magiging masaya. Sabi dito, He desires that we shall reveal His own joy in our lives. Anong gusto ng Panginoon? Reveal joy. Ito si Brother J.R. Na-appreciate ko. Lagi masayahin. Nakita mo siya. Amen. Oo. Nakakahawa kaya yun, yung bang masayahin na subukan yung sumasama sa mga kapatiran na masasaya. Di ba yung mukha ninyo? Natatala din.
Pero subukan yung sumama doon sa mga malungkutin. Di ba isang linggo tatanda kayo ng 10 taon? Yung mukha. Totoo yan mga kapatid. Kasi ayaw ng Diyos na malungkutin yung kanyang anak. Sabi nga dito, the religion of Christ means more than the forgiveness of sin. It means taking away our sins and filling the vacuum with the graces of the Holy Spirit. Kung kayo ba ay napatawad, malungkot o masaya? Masaya. Amen. Amen. Kunwari ako nagkasala kay Pastor Francis, sasabihin ko, Pastor Francis, patawad talaga, hindi na ho mauulit. Tapos pinatawad ako ni Brother Francis. Anong magiging expression ko po? Malulungkot ako. Sasabihin ko, nakakalungkot naman, pinatawad tuloy ako ni Pastor Francis. Hindi ko mga kapatid. Alam niyo, panahon ng pandemic, huwag ko kayo masyadong tumitingin dyan sa Facebook, YouTube, at marami pang iba. Na parang pinabigatan yung sitwasyon, na parang nandito lang tayo sa time of persecution, wala pa ho. Totoo ho may problema sa buhay, but we have to look on the bright side of our religion because Christ is there. Amen? Amen. Titingin kayo sa YouTube, microchip, 666, sandilo. Mga kapatid, maski hindi nyo yan titingnan, darating yan. Pero anong magiging mensahe na ibigay niya kung hindi naman handa ang buhay natin sa harapan ng Diyos? Tama? Tama. Anong mensahe na ibigay niyan? Takot lang ang binigay sa bawat isa sa atin. Pagkabahala lang ang naibigay sa atin. Hindi naman yan nakapag-purify ng ating mga puso sa harapan ng Diyos. Tama? Tama. Ang beses so kami tinawagan ng aming auntie sa Australia. Doon malapit na talaga ang Panginoon doon kasi may microchip na doon, may sandilo na. Sabi ko, auntie, may microchip man kang wala, darating talaga yan ang Panginoon kasi hindi yan ang basihan ng Diyos na siya pumarito na sa sanlibutan. Anong nakukuha natin doon? Yung sa mga videos na nandyan, anong nakukuha natin? Only fear and trouble. And sometimes we fail to read our Bible, we fail to read our spirit of prophecy, na nandoon yung bright side ng ating religion. Nandoon yung promise ng Diyos na one day He will bring us unto heaven where there will be no death, no sickness, no pain, no sorrow. Binasa niyo ba yung mga kapatid? O yung binasa niyo yung nasa Facebook at saka YouTube? Sana ho, pagpalain tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niyang mananampalataya tayo sa Kanya na may kabigatan sa ating mga puso. Kung kayo man sa ngayon ay nasa trouble, talhin mo natin sa Panginoon. We have to come to Christ. Sabi ng Spirit of Prophecy, do not come to Him when you feel na kampante kayo. Yung bang inisip niyo ay ito ang tamang panahon kasi magaan yung loob ko. No. If you are in trouble, come to Him. May problema ka, come to Him. Nabibigatan ka, come to Him. Sabihin mo sa lahat sa Kanya, wala akong limit yun. Hindi ka pa ichichika ng Panginoon. Hindi ka ichichismis sa iba. Come to Him. I-open mo lahat, Panginoon, I am burdened with this. I want to unburden my heart with all these sorrows, with all this trouble, with all these fears. Please give me peace of mind. Amen? Amen. Nais nyo ba mga kapatid, na ipanalangin natin yung ating mga kapatiran na meron hong kabigatan sa kanilang mga dibdib. Nais nyo po ba? Pinaniniyahan ko ho ang lahat na gusto mai-pray namin yung kanilang mga sarili. Dahil may bigat sa kanilang mga puso, may bigat sa kanilang mga damdamin, may bigat sa kanilang isipan, may mga worries po sa buhay, may mga pinagdaanang mahihirap. Nais ko namin lumapit dito sa harapan, mga kapatid. Nandito ho ang inyong mga likod, mga minister na maaaring manalangin sa inyo para po maalis ang ating mga problema sa ating mga puso, mga kapatid. Inanihan ko yung lahat na tumayo dito sa harapan
Yung gusto kong mag-pray natin mga kapatid, nang sa ganon tayo uwi sa ating mga pamamahay, wala akong dalang kabigatan ng puso, kundi yung kasayahan habang naglilingkod tayo sa Panginoon. Meron mo bang gusto ipag-pray natin mga kapatid? Kayo ho ay malayang tumayo dito po sa harapan. Meron mo ba? Mga kapatid, inanilahan ko, lumapit ho tayo sa harapan mga kapatid. Batid ho natin, marami tayong problema sa buhay ngayon. Marami hong kabigatan. Marami ho tayong dinadamdam. Hindi lang ho sa pandemya, kundi sa kahirapan at sitwasyon ng ating buhay. Inanilahan ko lahat na lumapit upang maipag-pray man tayo ng ating mga minister para ho tayo ay uuwi na may kadaanan ho ng ating Diyos. Inihan ko ang lahat, tayo ho ay manigluhod na ay panalangin natin ang lahat. Unahan ho ni Pastor Francis at tatapusin ko ho ang panalangin. Ito po ay nagruho. Ang manyamong Diyos na lang po sa kaitaasan ng langit. Sa mga oras pong ini, Uya sa dayaday na sa imong mga ate. Na itinudusay ninda ang sa indang buhay para sa imo. Kamu po ang nakakaalam, pero aman po ang sa indang puso. Tangani kami ay maging angay sa imong banal na kabutan. Yaon po ang sa imong mga kinakaluhod sa imong atubangan. Daran niya mo ang kaugmahan na kamo ay samuyang namiti. Asin daradaran niya mo na kami ay ibang paglaong na sa imong pagdatong. Ang samuyang pagngaran ay masusumpungan sa libro ng buhay. Asin kami ay mag-iribanan hanggang sa untukan na sa imong inandang. Salamat po sa pribileyo, sa mensahe na samuyang nadamo, na nagtaw samuyang in paglaom, na sa igong kainin ay igwa kaming kaugmahan, na maging sa imong mga aki, asin kamo ang samuyang kama, na magtatao nin paglaom, asin buhay na mayong katapusan. Patawagan man po kami sa muyang pagkukulang pating pagkakasala. Ini po sa muyang patinahira kasing pamilya. O dito lamang sa pagngaran ng sa muyang karaligtas na sa Jesus. Amen. We continue to pray today of loving Father, whose dwelling place is in heaven. Here are your people coming before you today, bearing different kinds of burdens, heaviness of heart, sorrow and trouble, sickness and pain, whether it be in physical or non-spiritual life. Panginoon, sa mga oras na ito, ilapit namin sa iyo silang lahat, kaming lahat. Bakit niyo po na wala kami magagawa sa aming mga sarili dahil kami ay mga tao lamang. Dinadalangin namin, Panginoon, na kung meron man sa aming mga kapatiran na nandirito ngayon na may problema sa kanilang pamilya, sa kanilang mga buhay, sa kanilang kalusugan, nawa, Panginoon, i-unload mo ang lahat sa kanila. I-unburden mo po sila sa lahat ng mga kahirapan ng kanilang buhay. Pinapanalangin namin, Panginoon, yung may mga karamdaman pisikal, yung may mga injuries, kasama na po ang aming mahal na pastor na si Pastor Eduardo Timonera. Panginoon, nakita mo po ang kanyang sitwasyon sa mga oras na ito. Subalit, ang aming paniniwala ay natatag at matibay. Na sa inyong kalooban, maganap po ito na magkaroon siya ng recovery sa kanyang injury. Ganon din sa lahat ng mga nandirito, yung mga nabupress, Panginoon, dahil sa sitwasyon, yung nagkaroon ng stress dahil sa pandemya, nagkaroon ng stress dahil sa problema sa pamilya, tulungan mo nawa, Panginoon, na magkaroon ng kasiyahan sa kanilang mga buhay sa mga oras na ito, hanggang sa pangalawang pagparito mo po sa sanlibutan ito.
Busan mo nawa kami ng inyong banal na Espiritu na kami mamuhay na ng ayon sa iyong kalooban at pagdating mo dito sa lupa, kami ay kaya magiging masaya na sasalubong sa inyo sa alapaap ng langit. Patawarin kami kung saan kami nagkulang at nagkasala. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa lahat ng ating mga kapatid. Nawa mula sa mga oras na ito, ay nabago ho ang perspective ng ating buhay sa ating pananampalataya sa Diyos. God is with us and be with us always. Continue to share the joy and peace of our Father to those around us. And one day, we shall meet Him in peace in the clouds of heaven. This is my wish and prayer sa mga oras na ito in the name of Jesus. Amen. Amen.